8. Wala palang kuryente dito sa Lubao. Good morning. Time check, alas 6 po ng umaga. Ang lakad natin ngayon, pupunta po tayo sa Lubao. Kailangan ko magpunta sa Lubao project. Tapos pagpapatuloy lang po yung yung paggawa dito sa filtration system. Ayan, marami po akong nabasang comment sa comment section kagabi. Yan, shoutout kay Tatay Fernando Arce. Yan, shoutout po. Yan, meron pong nag-comment na kailangan daw po ng to, syempre yung pagka ganyang babaran, so, or liguan ng tawag dito, yung chlorine. Yan. Pero kung lang daw, kung if koi fish lang naman nilalagay ko dito, so dito daw kailangan yun. So yun po, tama po, koi fish po ang bala ko dito, isda. So ito yung filtration, continue lang po ngayon yan. Tapos meron din nagtanong kung yung submersible na binili ko kahapon, kung pwede daw ba po sa sa patubig. Pwede po yun if yung tubig is shallow water lang, or yung hindi malalim, submersible. Tulad kung ipapasok mo sa tubo or ilalagay sa tosang, if mababaw lang po yung yung tubig na higupin or ititin. Meron po kasi nakadesign sa mga deep well or sa mga ipapasok sa tubo, tulad dito. Tapakita ko lang. Itong ginamit po namin dito, submersible siya na pinapasok sa tubo. Ito pong casing na pinabound ko rito is number 3. Ito number 3 pipe po yan. 8 tubo po to, ang lalim niya 8 tubo na tig 20 feet. So if 20 feet kada isa, 8, nasa 160 feet po ang lalim nito. Ito po yung kanyang wire, kung saan yung pong submersible nandun sa ilalim, nandun sa may water level. Hindi naman po sasagad dun sa 160 feet yun. Kung susukatin po kasi yan, lalaglagan ng PC, tapos titingnan kung hanggang saan yung water level, kung hanggang saan siya may tubig. Siguro at least ilulubog lang siya ng mga 10 feet hanggang dun sa water level. So yun, ayan, number 3 casing. Tapos yung submersible, papasok po siya sa tubo ng number 3. Meron pong pang number 2, tulad ng ginamit po namin sa San Fernando. Number 2 po yung casing na nilagay doon, which is PVC pipe yung nilagay po doon. Mas maganda po yun kesa dito nagkamali ako dito, dapat PVC na pinalagay ko dito ayan. Tapos meron din pa number 4, ayan. Meron po ay mabibili, marami sa kung makakapunta kayo ng Dao, marami doon na submersible tulad nito, pang deep well, pang malalim.
Ayan. Ang bili ko dito pala nasa ano yata, kung hindi ako nagkakamali, nasa 14,000 yung ganito kalaki. Yung papasok sa casing pipe na number 3. 14,000. Ayan. Tulad sa ano, sa Lubao, ganun din po yung nilagay namin doon. Ganun din yung kanyang submersible pump. Number 3 din yung casing. So ginagamit po ngayon yan, gusto na po ngayon yan, ginagamit nila sa mga swimming pool. Yun yung pinang water supply nila, mas malakas. So yun, medyo maaga pa, magkape muna tayo. Kape muna, kape. Ayan, mga boss, kape muna tayo bago po tayo malis. Mag-ano pala tayo ngayon mga boss, yung pong motor na single, si C900 ang gagamitin natin ngayon para mas mabilis. Bukas o ano yun? Sige po kuya. Hindi pa? Okay. Ingat po kayo. Ingat po. Thank you. Kamusta lang po kay Ate Joy? Ingat sa biyahe. Ikaw palagi sa biyahe. Okay po kuya. Salamat po. Salamat. Okay. Bye-bye. Bye. Ayun mga boss, si Kuya Ray ng Olonga po project. Okay na po yun. So mag-start na kami doon by pagkatapos ng Holy Week. Umpisa ng magkasinta ni Alfred. Medyo masikip lang po siya ng konti. Liniwasan namin itong poste nito, ay hinangganan lang namin to. Tapos dapat sana mga 3 feet, alas 2 feet lang. Pero okay lang naman po yan. Malalim naman siya, tapos maluwang naman tong mahaba. So tara, alis na po tayo. Nandito na po tayo sa Lubao project, April 8. Ayan, wala pong ano dito, walang kuryente. Anong oras na walang kuryente? Kasi 6 to 6 yun. Ayan, 6 to 6 ang ano po, ang brownout dito. In-inform naman po kami dito. In-inform kami ni Ate Milu. Yan, shoutout kay Ate Milu. Yan, maraming salamat po sa information na mawawala ng kuryente ngayong April 8 dito, saka ni Ate Eli. Shoutout din kay Kuya Ed. Siyempre, ang ulam, walang kamatayang talapia. Anong partner niyan? Sitaw. Ayan mga boss, kahit walang kuryente, the project must go on. Ayan, meron po kaming generator dito. Hindi ko generator dito para, yun nga, tulad ngayon, walang kuryente. So, nakakagamit pa kami ng power tools. Tsaka yung tubig namin na gagamit pa rin. Yung tubig po namin kasi tulad ng pinakita ko kanina, ganito rin po to, submersible. Ayan, yung submersible pump, number 3 yung casing nya. Kagandahan dito, yung ginamit po nila dito, yung pinalagay namin dito is PVC pipe. Mas maganda po yan kaysa sa GI. Yan po sa yung PVC, hindi po siya mangangalawang. Ayan, kahit na magal ng lifetime yan, hindi po malulusaw yung PVC. Hindi tulad ng GI, pagka once na kinain na ng kalawang yan, dire-diretso na. Ang ano dun,
Ang pangit dyan pagka yung sa part na medyo mababaw, doon siya nangalawang, so doon sisingaw, mapuputos na doon. So yung tubig niya magiging ano na, magiging hindi na ganoon kaganda yung tubig niya. May time na mabaho, naninilaw yung mga damit pagka nilalabhan. So ganun po yung nagiging cause minsan pagka GI, pagka na ano na nabutas na yung tubo. Ayan, ongoing still. CHP laying hanggang makarating kami sa roof beam. So pagka nasa roof beam na, ang next nun is roofing na po, tapos finishing na. Nagsaset na sila ng ano dito, ng door jamb or hamba. Ayun, halos mag 2 weeks na ata itong slab natin. Yung slab po 28 days po yan, 28 days bago tayo mag strip. Halos kompleto pa yung mga support. Sunny boy, ang dami natin ano, Sunny boy, sili, maraming bunga. Nananawa ka sa sili. Pagka ano, harvest natin to, pamimigay natin. Ayun, nagpapainog na lang po. Ayun, tinan nyo naman yung bunga, hitik. Hitik sa bunga, mayroon pang ano, mga bulaklak pa. Ayun o, hitik. Hitik sa bunga, wag lang ano, wag lang magkasakit. Yung sakit kadalasan ng sili, yung lapnos. Ayun nga pala, ayun o, ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ba? Construction na may konting farming. Ayun o, diba? Nakaganda yung tanim mo, wala nang pagod pagka ganyan. Kikita mong wala na tayong hollow blocks dyan na lang. Yun na lang. Bale yung hollow blocks na in-order po namin sa nasa ano na to, 2,500. Yung pong CHB sa taas, number 5 na po yan. Sa ibaba gumamit po kami ng CHB number 6. Ito number 6 yan. Sa taas number 5, para po hindi na masyado mabigatan yung structure. So yan, CHB number 5. Number 5 lahat po, pati partition ng mga CR number 5 po yung ginamit namin dyan. Pero sa ilalim yan, like I said, yung ano, size. Ayan o, halos ano na, header. Malaking tulong tong rampa na to. Hindi sila papaikot-ikot doon pagka pumabalik. Diretso na sila dito, mas mabilis po yung paghauling. At the same time yung ano, yung concrete mixer nandito sa itaas. Hindi naman po ganun kabigat to, yung mixer na yan. May support naman sa ilalim yan. Hindi naman protected yung structure. Ayun o, 3.5 ang beam namin dito mga boss. 3.5 meters tapos beam. Ayun na yung header nya, 2.4 po yan, 8 feet. Makikita nyo lang medyo maliit, parang standard lang, pero hindi po. 2.4 standard, 7 feet or 210. Ayan mga boss, lapit na tayo mag-grouping, plastering. Marami ano po to, plasteringan. Ito po yung ano, open space na po yan, high ceiling. Ganda nito pagka natapos. Pagka okay na dito, pwede nang tanggalin to. So ilalagay na yung main door doon. Main door po niya nasa, hindi ako nagkakamali, nasa 120 by 8 feet. Yan natin sa ilalim. Sa ilalim nagsiset na sila ng mga door jamb. So anytime
na malibre dito or dadagdag tayo ng karagdagang manpower, pwede na sila mag-plastering sa ilalim. Tapos isusunod ko na rin yung ano, electrical, mga electrical. Ayan yung mga CO, nakaabang na po yan. Tapos meron po kaming ano dito, 110 to 20. Yan, tulad ng request ni owner, ni Kuya Ed, ni Ate Ellie. So nagpapalagay sila ng 110 sa piling location lang naman po yun. Hindi naman lahat ng CO dito isa may isamang 110, sa mga piling lugar lang. Ayun na, 2.4 ang height nyan. Sineset na para sabay na rin sa plastering. Yung mga toilet and bath nyo, laki. Kaya mo siyang kano mga boss. Sa ordinaryong bahay na hindi ganito kalaki, kwarto na po yan. Kwarto na yung CR. Ito, guest room. Guest room po to, sa baba. Pwede rin nilang gawing master bedroom to. If siyempre hindi naman natin masasabi mga boss, tatanda rin tayo, hindi na makakit sa taas sila owner. So ito yung magiging master nila. Sa taas na lang yung guest room. Same layout lang naman po ito. Yung room sa taas tsaka to, same layout lang. Tapos dalawa dito. Ayun na yung mga door jam. Set na lang. Yakal po to. Halos sa kadalasan po sa mga project namin, hindi po ako naglalagay ng ordinaryong door jamb tulad ng steel or bakal. Napaliwanag ko na rin po sa mga previous project natin yun, kung bakit hindi ako gumagamit na. Actually kahit nga po kung gugustuhin ko lang, bakit hindi, mura pa yun. Ano yan Mang Sani? Kape, mainit kape. Yun o, tama-tama para hindi ka magbalisaw-saw, no? Oo, kasi malaki pa yung tatakbuhan ng motor eh. Oo, hindi ka magbalisaw-saw, no? Saan? Mga gwapo ka ngayon dito, parang Mukha ko na si Wambo. kumikinis yung kutis mo, ah. Kumikinis. Kutis bayag to. Full strike. Ayan, 2-car garage, mga boss. Ayan, yung garahe niya. Magkaka-step po siya rito. Ang ano po kasi nitong bahay, nasa 1.2 meters ang elevation nito from the road. 1.2 meters or 4 feet ang kanyang angat. Check ko lang yung mga sizes ng mga pintuan, tulad dito. Door 3, dalawang door 3 dito sa baba po to, sa guest room, yung guest room. Tapos door 2. Door 3, tapos door 2. Tingnan natin sa kanyang schedule of doors and windows. Ayan. Door 2. Yung door 2 mga boss, 1 meter. 1 meter po yung kanyang lapad, kung saan to 8 feet o 2.4 yung kanyang taas. Ito po yun. Door 2. Ito yung guest room, 1 meter. 1 meter sa kwarto lang. Pero sa ibang bahay po, yung 1 meter na yun, pang main door na po yan. 1 meter. Dalawa po yan. Isa dito, saka isa sa taas. Yung door 2. Naka-indicate mo po sa plano yan. Kailangan nating check mabuti. Baka magkapalit-palit. Tapos yung main door, main door. Ayan, 120 to 40. 8 feet by 4 feet. Or 4 feet by 8 feet. Doon po yun, main door. Tapos ito, mga 90. Bathroom. Addition bathroom doors and toilet and bath. Thick mahogany panel doors, twin type. Ayan, 7 set. 2.4 by 90. Saan lang po to? Sa mga bedroom. Bedroom mga boss, 90. Kadalasan po, standard po sa paggawa ng sa mga bahay. Standard po sa mga bedroom is 80. Wait lang. Yung tumatawag po. So ayan mga boss, ganun din sa mga sa mga window. Meron din po tayo diyan.
mga schedule. Ayan po yung mga schedule. Sinusunod natin syempre. Okay. Presko na dito sa ilalim. Ayan, kagandahan po dito sa inorderan kong CHB dito sa channel. Ayan, shoutout sa channel. Maganda po yung kanilang CHB. Matibay. 5, 4, 16, maganda. Matibay po yung CHB dito. Ayan, marirecommend ko sa inyo. If meron kayo pinapagawa dito sa malapit sa area, sa channel hardware, so mas maganda yung CHB nila. Tsaka yung buhangin pala namin mga boss, ito, umorder na ako ng Vibrosan na ano na po to, nasala na or nabistay na. Ito yung gagamitin pang plastering. Ito naman yung ginagamit namin pang asintada. Yan, ibang klase, iba po yung pang asintada, iba yung pang plastering. Ito hindi na po bibistayin to, so hindi na tayo gagamit ng manpower para magbistay. So ayan, makaka-save tayo sa labor dito. Medyo may kamahalan siya kumpara dito sa pangasinta namin. Yung pangasinta nasa 6,000 yata yung 6,000 ng isang dump truck. Tapos ito naman nasa 10,500 ata, 10,500 yung isang load. Ayan. Okay na rin po yun. Siguruhin nyo kung papabistay mo yan, hindi man mayayari ng isang tao ng isang linggo yung isang dump truck na yan. So ayan, kukuha na lang sila ng kuha. Mas mabilis pa yung production, yung paggawa. Saka itong pangasinta namin, na rin siya, masala na rin, wala po siyang mga batong malalaki. So yung mga mason natin, hindi sila nahihirapan sa pag-asinta. Hindi tulad ng white sand na may mga malalaki, minsan may malaki. Pagka pinatong mo yung CSB na hindi nabista yung buhangin, minsan hindi mo ma-align gawa na may bato. Yung po si mortar ng hollow blocks sa CHB, halos lang po yun dapat, at least mga 2 cm to 1.5 cm ang mortar niya. Yan, pansin yung mortar. So kung may malaking bato na nakalagay doon, so pagka pinatong mo, hindi mo siya ma-align. So angat mo ulit, napakanan po nun, napaka-hassle. So kaya mas mabilis silang mag-asinta. Ayan, nakikita nyo diretso ang asintada. So itong scaffolding na to, dito na po yan hanggang taas na yan, para pagka nag-plastering sila, pababa, paikot. So yun, magkano na po to, January 17 yata nung inumpisan po namin tong project na to. Itong January 17, tama ba? Or 21, ganon. So magti 3 months na siya ngayong April, January, February, March, April. So magti 3 months na siya. Halos kasabayan po nito yung sa may San Fernando project, halos kasabay po nito. Yung San Fernando, magano na rin siya, magti 3 months na rin. San Fernando project, 3 months na tayo kung di ako nagkakamali. Yung umpisa namin yun January 7, mga ganun. Okay, break time. Nakapag-init na sila ng tubig heater. Break time. Ayun maling. Yan ang sabihan ni Wambol. Nasabihan na. Yun ayan na. Maraming salamat po kay Ate Eli tsaka kay Kuya Ed. Sponsor po sila ng ulam. Yung sinigang na baboy tsaka adobong baboy. Ayan, every week meron po silang pa-sponsor na ulam. Ayan, maraming salamat din kay Kuya Jun ang nagluluto po. Thank you very much po. Sinigang na baboy, sarap nito. Tamang-tama sa mainit na panahon. Ano boy? Ay tayo! Tayo mga boss, 12 na. Pahingi muna natin yung makina. Kain! Break time.
Adobo. May adobo dyan. Yung hindi daw kumakain ng bulang lang sa bayabas. Bulang lang sa bayabas pala to. Ayan na mga boss. Iwan na po natin sila. San Fernando naman po tayo. San Fernando project. Ayan na mga boss, nandito naman po tayo sa San Fernando. Ayan o. Start na nilang install ng PVC panel. Ito pong ports. Ang ganda na. Ayos. Medyo ano po mga boss, marami po yung absent ngayon dito. 4 yata. So yun, epektado yung kanilang gawa pagka maraming absent. Yung nagta-tiles, tapos gumagawa rito sa likod. So absent 4. Alright. PVC panel, same po ng PVC panel na nilagay namin sa loob. Yung dito sa ports area, yan medyo dark siya na wood look. Tapos lalagyan natin siya ng pin light. Same po yan, parehas. May ceiling. Yan yung nahukay po dun sa may poste metro. Dito nila nilalagay dito sa area na to. Baka okay na yung tambak dun hanggang dun sa may dulo dun, no? Yan, so ano po tayo, nakasave tayo ng panambak. Ito na po yung kanyang elevation. Tapos dito ilalagay po namin yung dirty kitchen. Sa area na yan yung spandrel dyan mga boss. Every piece meron po siyang slats or ventilation. Tapos yun yung fascia cover white. Ganda. Magkakabubong pa po siya rito. Lalagyan namin siya ng skylight para maliwanag pa rin. Wala na po kasing bintana ito. Hindi na pwedeng maglagay ng bintana dito sa kabila. Property line na po ito. So ano lang yan, kitchen extension tulad ng ginawa namin sa Bulacan. Lalagyan po natin ng skylight. Laundry, tapos CR, kitchen. Yung dining, dito yung dining mga boss. Tapos nagpapalagay din po si owner dito ng salamin dito sa area na yan. Mirror na salamin. Ayan. Ito yung door job na yakal. Ganyan po yung finish niya pagka napinturan, napintahan na. Ayan, ganda, oh. Yakal po ito. Yakal wood. So siguro hanggang
Biyernes or Sabado. Tingnan natin baka makapag-install ng bintana. Tapos yung mga pintuan baka matapos din. Kung hindi man this week, maybe next week sigurado na po yun. Magkaking closure na dito. Hindi na nangangambang pasukin yung nagbabantay rito. Si ano po yung nagbabantay rito, si Pablito. Yung pong nawalan din ng cellphone dati sa San Simon Project. Bale 3 po sila nun nung nawala. Yun, may yung project doon, may CCTV na pinasok pa rin. Paano kung dito pa? Dito wala pong CCTV to. So wala tayong record na pwedeng suspect kung sino. Yan, tapos pala yung cellphone na yun, pinalitan po ni owner nung San Simon Project. Yung cellphone na bago pinalitan niya. Shoutout kay Kuya Herman. Dada, kung itatal lang kami. Ayan, nakakabas ito yung CR. Ayan, ilaw na. Liwanag ko. Dalawa po yung ilaw nito. Tulad na request ni owner, white. Ayan, maliwanag. Ang gusto ni Maring Seng tsaka ni Paring Doy. Ayan. So, meron siyang abang na heater. Hindi na po siya multi-point yung heater na ilalagay dito. Abang lang po yun. Actually, hindi na nila pinalalagyan eh. Pero hinabangan pa rin natin. If ever na mag-change yung may nila na gusto nilang magpalagay at meron siyang abang. Okay. Ganda na. Ay mga boss, ay wala natin sila. Ano Pablito? Yung charger mo binalikan? Binalikan charger? Na? Hindi nagbalik kagabi? Hindi. Mamaya, abangan mo yung charger, lagay mo dun, oh. Para makita niya, nandun yung charger. Charger Reconen. Oo, ayan, hanapin niya. Walang charger cellphone na kinuha niya sa'yo. No? Bininta na yun. Bininta na. Binenta na. Yan mga boss, yun ang libangan ni Pablito. Linakaw pa. Nagpaturan pa, hinakaw pa, di ba naawa? Di na naawa, Pablito, no? Hindi lumalaban ng patas, no? Pag nakita ko, nanakaw. Okay, let's go. Let's go.